Mga sangkay, mayroon po ngayon bad news ang buong mundo. Naku po, hindi nyo po magugustuhan mga sangkay itong nangyari ngayon kasi nga po, lolobo na naman ang presyo ng petrolyo. Alam nyo kung bakit? Nako, nagbakbakan na naman kasi ang Iran at Amerika at hindi na po natuloy ang kanilang peace deal. So ano na nga bang nangyayari? Pag-usapan po natin ngayon. Anyway, welcome po sa Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. Kung gusto nyo na mga ganitong klaseng content, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, this is very alarming guys, kasi nga po, ito ang nangyayari. Nagsimula na po ang pag-atake ng Amerika at gantihan mga sangkay ng Amerika at Iran. Kaya ngayon, ito na, presyo ng LPG tataas hanggang 30 sa susunod na linggo. Ayun lang, mga sangkay. Ito na ang problema. Kasi nga po, ito ang nangyari. Ayan, massive explosion nakita po sa Iran ngayon mga sangkay kasi talagang matindi na po ang pag-atake ngayon ng Amerika sa Iran. We begin with breaking news this morning that Iranian media is reporting explosions have been heard in multiple cities across the country this morning. The US is yet to confirm if it is behind these latest attacks, but there are increasing fears retaliatory strikes between Washington and Tehran could lead to a resumption of a regional war in the Middle East. Okay, so posible daw umabot pa ito sa regional war. Kasi ngayon, ang mga kapwa Muslim, mga sangkay, doon po sa Middle East, ay naiinis na po, galit na po sa ginagawa ng Iran. So possible, kapag nangyari yan, ang Qatar, no, ang Saudi Arabia, UAE, Oman, at marami pa po dyan mga sangkay na mga nakapalibot po sa Strait of Hormuz na mga bansa, possible umatake po sa Iran. Kapag nangyari ito, guys, ito babala na lang po sa ating lahat, mga sangkay. Bigyan ko na lang kayo ng idea. Kapag lumala to, panigurado, matitigil ang supply ng oil. Kapag natigil ang supply ng oil, anong mangyayari sa bansa? Anong mangyayari sa bansa? Iran recently launched strikes against American bases after dozens of American strikes on sites in Iran. Ayan grabe. Tingnan niyo yan. Oh my goodness. Donald Trump had warned that America would attack again, and here was confirmation. Before midnight, the start of a wave of missile strikes against Iran. Grabe, tingnan niyo mga sanggay Wala na. Tataas po ngayon ng oil, sigurado. Nasa 60 plus na lang pa naman. Panigurado, next week, lolobo yan. Pambihira. Among the targets, the port of Chabahar, from where Iran had reportedly launched a series of attacks against shipping in the Strait of Hormuz. Nauna kasi po ang Iran. Di ba, may usapang pangkapayapaan. Aba, habang nag-uusap ang Iran, inatake po yung mga barko na may mga kargamento mula po doon po sa Strait of Hormuz. Yung iba pa mga sangkay, galing pa sa mga kapwa nila Muslim na mga barko. Yun po yung pinag-aatake. Kaya ngayon, yung US napuno na po si Donald Trump. Sabi niya, hindi na po maganda ito. Wala nang kwenta ang usapan na ito. Kaya yan ang nangyayari ngayon. Iran inevitably retaliated with attacks against Bahrain, Kuwait, Qatar, and Jordan. Kita nyo? Yung mga inaatake nila, mga sangkay, ito, Bahrain, UAE, pakinggan po natin. Kuwait, Qatar, and Jordan. The attacks against Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE, Qatar, Jordan. Yan po, mga kapwa Muslim, mga sangkay. Inaatake po ng Iran. But the American president was bullish, insisting his nation was asserting its authority. We've already won militarily. They have very little
They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. But the president is desperate for a deal in order to reopen the Strait of Hormuz, paralyzed again. The price of oil, which had been falling in the hopes of a peace deal, Ayan na. has gone up by 10% over the past week. Diba? Bumababa na sana mga sanggay. Kasi akala okay na eh. Pero ngayon, paano yan? Nagbakbakan na naman mga sanggay. At ito seryosong bakbakan po ito. Hindi po ito yung tipong parang operation lang, may nakita, pinaliparan ng missile. Hindi po. Seryosong bakbakan na po ito mga sanggay. Talagang nandun na naman po sa war zone ang Amerika. Parang nag-umpisa po tayo, di ba? Naalala nyo nung pumutok ang digmaan na to mga sangkay. Ganun po. So, asahan po natin, lalala ang sitwasyon. Pero sana, inano na po ng Amerika, tinuloy na lang po nila yung gagawin sana nilang pag-atake sa Iran. Nakaraan. Kasi dapat, mga sangkay, may gagawin silang malalang pag-atake sa Iran na magpaparalisa talaga sa kanilang sandatahan. At maging ang Strait of Hormuz, ibubuksan po talaga nila ng sapitan. Pero dahil nag-offer ang Pakistan, mga sangkay na magkaroon ng peace talks, natigil. Kaya nga lang, nadiskaril na naman po ngayon. So, ito na. Ewan ko kung itutuloy-tuloy na po ito ni Trump. Talks between America and Iran were due to resume this weekend, seeking to build on the fragile framework of a peace deal that the two nations had agreed. That now looks unlikely. Iran's tactics have revolved around exerting greater control over the Strait of Hormuz and also spreading chaos in this region by attacking multiple different countries. But so far, there have been no missiles sent this way towards Israel, and Israel hasn't joined in the attack on Iran. But if either of those two things were to change, then a volatile situation could rapidly become a lot more inflammatory. All this happens as the week-long funeral of Ayatollah Khamenei enters its final day. He was killed in the opening hours of the war. Now, as he's laid to rest, this conflict is erupting. Grabe yung plano nila, mga sangkay, grabe. Kaya sigurado, mukhang tutuluyan na po ito ni Trump. Mukhang tutuluyan talaga yung Iran. Kaya nga lang, guys, again, ito yung bad news. Nagsimula na pong tumaas. So, kahit ayaw po natin mga sangkay na mangyari to, tataas po talaga yung petrolyo eh. Tataas po yung presyo ng oil. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.